po natin kailangan mag-aaral tayo, pwede na lang po natin i-search. Doon na yun naman tayo mga sagot at mga pag-aaral. Kaya, although maganda po pag-aralan, hindi sa practical is expect na lang po tayo. From BSED English 2. So, as you can watch po sa mga interview po, you can see or watch na may magkaiba po na opinion regarding to the question na mahalaga ba ang pag-aaral ng buhay at gawain ni Jose Rizal sa panahon ngayon. So, yung dalawang na interview ko po, sinabi nila na since first, ano raw po na may yung mga kasagutan sa mga tanong natin, pwede natin siya search, right? Na may mga gadget na raw po. While sa other naman is, kasi raw, bago na raw yung generation ngayon. So, although maganda raw, yan na siya, magandang i-discuss or magandang pag-aralan, parang mas okay if yung ano yung meron sa generation na to, yung pag-aaralan natin. Well, the other one says na magandang pag-aralan yung mga gawa at buhay ni Rizal since ito yung naghulma sa kung ano yung natin bilang Pilipino ngayon na may malaking ginampanan si Rizal sa pag-shape ng Pilipinas na kailangan nga yun na napanatilihin at na maipasa sa mga next generation. So, yung takeaway ko po about it is, kagaya po nung isa na kailangan natin siya pag-aralan. Bakit? Kasi, yung gawa ni Rizal at yung buhay niya is, yun nga, kung sino yung nag-shape or pulma sa mga Pilipino ngayon. Kasi, he uses his quill and the paper to become to be an eye-opener to us Filipinos. And na, ayun nga po na kung ano po yung narating natin ngayon is by the help of him po. And na, yun nga, na if hindi natin siya pag-aaralan, hindi natin malalaman kung ano yung nakaraan natin, ano yung estado natin before, ano yung kalagayan ng buong Pilipinas before. And ayun nga po, na yung pagbibigay ko po ng pasya sa kanila, although yung iba po sa gatas ano ng mata is, when tangkila is we need to respect what they answer. Yun po. So yung ano ko po about it is, yun nga din po na kailangan natin siya pag-aralan. Kasi, parang nag-embodiment po siya. Si Rizal po is naging hope, beacon of light, ray of light, in the midst of chaos, na naging sandata siya, or parang sumiklab yung nationalism sa puso ng mga Pilipino. Sumiklab yung bigla para siyang naging hope sa isang magulong mundo, sa magulong estado ng Pilipinas.
na pakiramdam ko po if hindi po siya tumulong sa sa hindi siya naging parte ng magiging ayaw Pinoy sa Philippines, I wonder what will happen to us right now. Siguro, malaya pa rin po tayo, but alam niyo po yun, mapapaisip po kayo na what will happen to us if hindi siya nakatulong, if walang sense yung nakuha natin mula sa kanya, right? Ayan. Thank you po.